May tanong sa akin. Good evening po, Sir Ray. Ako po si isang single parent at currently unemployed. Nagkautang po ako sa mga ola, dala na din ng pangangailangan. Ang problema ko po ay nag-send na sila ng mga text at natatakot na po ako. Dati naman po ako umuutang sa ola pero nababayaran ko. Pero sa ngayon po ay talagang walang-wala po talaga ako kaya hindi pa makapagbayad. Ito po pala yung pinadalang text sa akin. Sana po matulungan niyo ako. Salamat po. Good day, please be informed our field collectors will visit your home to collect payment for the loan you have not settled. Please prepare the collateral item to be used in place of payment in case you are unable to pay. We will bring the contract which contains the terms and conditions you agreed to. Also, your barangay officials are already notified to assist us during property garnishment. Thank you. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, ipakikita po natin sa inyo kung bakit hindi nyo dapat kinakatakutan yung mga pinapadala na mensahe nitong mga bugo at abusadong online lending apps. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusente hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin at himayin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang sabi nyo nga po is, kayo po ay single mom at currently unemployed. Okay? At nagkautang po kayo sa ola, dala ng pangangailangan. Hinto muna tayo doon. Yun, doon na po tayo nagka-problema. Okay, di ba? Lagi naman po nating sinasabi sa ating mga video na pagka talagang wala pa tayong kakayanan bayaran, huwag po tayong manghiram sa mga ola. Kagaya ho niyan, di ba? Unemployed ho kayo. Ano talaga ibabayad nyo doon? Di ba? Kasi sinabi nyo nga din dito na dati naman kayong nanghihiram sa ola at nababayaran ninyo. Okay? Pero tingnan nyo ho ang nangyari. Manghihiram kayo sa isa para ibayad nyo po ulit dun sa isa. Yun ho ang mahirap eh. Nagkakaroon kayo ng tapal system. So, parang ang nangyari, naging hanap buhay na po yung panghihiram dun sa mga ola. Okay? Sorry to say, ganun po talaga ang nangyayari. Okay? Masakit man po yung sinabi ko, pero totoo po yun. Kasi, dun yun na po kinukuha sa mga hinihiram nyo, yung pambabayad nyo po dun sa ola eh. Diba? Kasi, kayo na, sa inyo na rin po nanggaling, unemployed po kayo. Di po ba? Huwag ho tayong manghihiram kung wala ho tayong kakayanan magbayad. Yes, naiintindihan ko po na talaga po tayo ay mga pangangailangan. Kaya lang, syempre po, hindi ho kasagutan yung pangungutang sa mga ole. Kasi tingnan nyo pag nanghiram kayo dyan at hindi nyo ho nabayaran sa takdang panahon, naku po, ganyan ho mangyayari sa inyo. Nakita nyo, natatakot na kayo sa mga messages na pinadadala. Di po ba? Kasi nadadagdagan lang ho ang problema ninyo eh. Unang-unang may problema kayo doon sa hindi nyo nabayaran. Pangalawa, magkakaproblema kayo kasi nga kung ano-anong iniisip nyo na, nagkakaroon na kayo ng anxiety tsaka depression. Di po ba? Kasi natatakot na kayo doon sa mga messages na pinadadala sa inyo eh. Which is yan po ang gusto nito mga bugo at abusadong online lending apps. Di ba? Kaya ho uulitin ko po, hindi ho kasagutan ng pag-utang dito sa mga bugo at abusadong online lending apps para masolusyonan po yung pangangailangan po ninyo. Kasi nadadagdagan lang po eh. Di po ba? Ang pinakamagandang gawin po natin, humanap po tayo ng hanap buhay. Okay? Marami naman po dyan. Yes, mahirap pong maghanap talaga sa panahon ngayon. Pero, nasa ho yan natin, nasa tiyaga ho natin yan, makakahanap din po tayo. Pero hindi ho kasagutan. Yung panghihiram dyan sa mga bugok na yan. Kasi, sigurado po, madadagdagan lang po talaga problema ninyo. So, ang sabi nyo nga po din dito, ito yung pinadala na mensahe itong mga bugo katabusadong online lending app. So, sabi nga is magpapadala na raw po ng field collector, to visit your home para maningil, okay? To collect
Doon sa mga sa unsettled nyo daw po. I-prepare nyo na rin daw po yung collateral. Okay? In replacement daw po ito kung hindi kayo makakabayad ng pera. Okay? Doon po muna tayo. Nakita nyo? Bakit ho kayo matatakot doon sa mensahe? Mali. Unang-una, sige, pumunta sila, wala namang problema. Okay? Pero hindi na ho kailangan i-announce yan. Okay? Kasi kasama ho sa cycle ng paniningil yan eh. Diba? So, lumalabas po, kumbaga, ini-intimidate kayo. Diba? Kasi kung kasama sa cycle nila yan, hindi naman na talaga dapat sinasabi yan. Okay? Yan ho, mahirap ngayon. Kalimitan, laging sinasabi, papupuntahan na ho namin kayo sa field. Diba? Bakit kailangan ipang-intimidate mo yung pagpunta ng field? Ano ho magagawa ng field collector? Hindi naman siya po pwede magsisigaw doon. Hindi naman siya po pwedeng magwala doon. Diba? Kasi makikipag-usap lang din naman yan eh. O-offeran mo rin lang naman ng payment plan niya o payment option. Diba? Hindi man po pwede magwala yan doon. Diba? Makukulong yan pag ginawa ng collector yan doon. Diba? Bakit kailangan ipang-intimidate yung field collector? Trabaho ko yan. Diba? Kasama sa cycle yan ng paniningil. Diba? Yan ho mahirap dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps at yung iba nating mga nagpapautang, ganyan ho ang lagi nilang spill. Diba? Papupuntahan sa field collector. Ito pa ang isang masakit. I-prepare daw po yung collateral. Kung wala daw pong payment. Ha? Collateral? Paano nagkaroon ng collateral? Diba? Wala hong collateral. Tsaka ganito po yan, no? Hindi ho basta-basta nagga-garnish. Okay? Ang garnishment po, no, nagaganap po yan kung may kautusan po ang korte. Okay? Ang question is, meron na ba silang naipanalong kaso? Diba? Hindi ho sila po pwede basta-basta pupunta sa bahay para kumuha ng gamit. Aba, makukulong sila niyan. Pag nanakaw yun, hindi po pwede yun. Kailangan may kautusan ng korte yan. Hindi po pwede na pupunta ka doon, kukuha kang gamit. Aba, sino ka para gawin yun? Kailangan yan, no, may utos ang korte. Meron yan writ of execution. Okay? Tsaka dapat yan, may naipanalo ka munang kaso. Sira ulo ba kayo? Hindi po pwedeng gano'n. Kahit sino po, ang tanungin po ninyo, pinakamaganda nga ho niyan, dumulog kayo sa abogado. Kasi sila ho nakakaalam niyan eh. Patagal na ho nilang pinag-aralan yan. Tapos ito pa, dadalhin daw po yung kontrata para maipakita sa inyo yung mga terms and condition na inagrihan nyo. Di mas maganda? Meron ba talaga kayong record nun? Sige nga. Yan ang mahirap sa inyo. Lagi nyo sasabihin ganyan. Papalabas kayo ng ganito, papalabas kayo ng ganito. Wala naman kayo mailabas. Tapos, ito pa. Also, your barangay officials are already notified to assist us during property garnishment. Kalokohang malaki yan. Sino ho ba constituent ng barangay? Yung OLA po ba? O kayo na naninirahan doon sa barangay? Di po ba? Hindi ho yan po pwedeng gamitin ng mga taga-OLA dahil unang-una, hindi ho na dapat sila tinatangkilik dyan o pinapansin. Kasi kung yan ay legitimate na OLA, juridical entity yan. Hindi na dapat yan tinatangkilik sa barangay. Pwede na silang dumiretso sa small claims court. Now, kung illegal naman yan, di lalo silang dapat hindi tangkilik sa barangay. Dahil illegal sila eh. Takot madampot yung mga yan. Sus Mariosep. Diba? Hindi ho papasinin yan ng mga taga-barangay. Tsaka hindi ho taga-barangay ang kasama sa pag-garnish po. Okay? Ang kasama po dapat dyan ay sheriff. Barangay na naman. Para saan? Diba? Hindi ho trabaho ng mga taga-barangay yan. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, kung ano lang ang masabi. Okay? Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, ulitin ko po. Hindi po porket meron po tayong pangangailangan, ay lalapit na po kaagad tayo o mangungutang tayo dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi po solusyon yan. Dagdag problema po yung gagawin nyo na yan.
Okay? Kasi pagka yan, hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, ako po, katakot-takot na pang walang yawa aabutin ninyo. Tingnan nyo nga pinadalang kayo ng mensahe, di ba? Natakot na po kayo. Di ba? Ganyan talaga mga bugok na yan, walang ibang gagawin niya, kundi perwisyuhin po yung ating kaisipan. Kasi ang gusto po nila, is mawala tayo sa focus. Okay, ang gawin po ninyo, pinakamagandang gawin po ninyo is maghanap po tayo ng hanap buhay para ma-provide po natin yung pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Okay, hindi kasagutan ang OLA. Okay, ang OLA dadagdag lang po yan sa sakit ng ulo ninyo. Ano po, pagka po kayo nakaranas ng harassment, kagaya yan, harassment po yan Okay, i-report nyo po sa SEC. Okay, pagsakop po ng SEC. BSP, kung sakop po ng BSP. National Privacy Commission, PNP, NBI, tsaka po sa PAOK. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na maaari po nating lapitan para tayo ay mag-complain. Now, pag gayan po ay na-raid ay, sampahan natin ng kaso para po matuluyan at maparusahan yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Iyon lang.